welcome po sa ating pong channel, Yamki, no? So ngayon po ay ating pong gagawin ngayon ay today's video ay tayo ngayon ay magpapataba ng ating pong mga pananim na saging, no? So kung makikita nyo guys ay dyan banda ay puro sagingan na po dyan. Yan po yung ating pong pupuntahan ngayon, yung ating pong sagingan para tayo po ay maglinis at pataba, no? Magpataba po tayo o maglagay po tayo ng fertilizer sa ating pong mga pananim na saging at ipapakita ko po kung paano po maglagay ng tamang pagpe-fertilizer po sa ating pong mga saging, no? At bago po 'yon tayo po ay magpapatuloy sa ating pong video ay kung bago lang po kayo nakadalaw po sa ating pong channel ay huwag pong kalilimutang pindutin po yung red button po dyan sa baba para makapag-subscribe na po kayo. At pindutin na rin po yung katabi po niya na notification bell upang sa ganun ay ma-update po kayo at ma-notify po kayo sa mga darating po nating mga video. So kung handa na po kayo ay tayo po ay magsisimula. Pupuntahan po natin yung ating pong lugar na kung saan ay nandun yung mga saging po natin. Ayan. So kung makita po ninyo ay talagang maganda po yung kanyang dating, no? So linya-linya po yung ginawa po natin dyan. Ayan. So pupunta po tayo doon sa lakatanan kasi dito po ay mga tanim po natin dito ay puro mga saba. Ayan, saba po lahat yan. So pupunta po tayo doon sa may lakatanan guys para doon tayo maglinis at pataba o magligay na po ng fertilizer po natin. Ayan, dito na po tayo sa sagingan. At gagawin po natin ay maglinis tayo, magtanggal tayo ng mga infected na mga dahon po ng ating pong mga saging. So umpisahan na po natin na maglinis po bago pa tayo magpataba, no? So lagi po nating tatandaan bago po tayo mag-fertilizer ay kinakailangan na malinis po ang paligid ng ating pong mga ng ating pong mga sagingan guys, no? So mahalaga na kung saan ay mapalibutan po natin siya ng linisan po natin upang sa ganun ay maging epektibo po yung ating pong gagawin na pag-fertilizer po. Yan. So gagawin po natin ngayon ay lininisan muna natin yung paligid po ng ating pong lakatan, no? O yung saging po natin. So ayan, maglinis po muna tayo. So linisan po natin ng maayos to. So ayan, malapit na natin linisan tong ating ayan. So malinis na guys. So nalinis na po natin. Medyo masukal na kasi hindi natin na masyadong na kukunin itong parte na to. At gagawin naman natin ngayon, ayan, mahalaga lalo na kapag umuusbong na ng maayos yung inyo pong mga saging guys ay pwede po ninyong lagyan po, linisan po muna natin para walang kaagaw ang ating saging na ating pong pananim, no? Hindi po dun sa damo na kung saan ay nasa kanyang paligid. So, malinis na yung paligid po ng ating pong saging. Ang gagawin po natin ngayon ay ituturo ko po sa inyo kung paano maglagay ng fertilizer sa kanya, no? So paano po maglagay ng fertilizer? Natatandaan po ninyo, ang saging ay kung saan kalayo yung kanyang kung kalayo yung kanyang dahon, ganun din po kalayo yung kanyang mga ugat. Ayan. So ganun po nakapenetrate po yung kanyang ugat. Pero hindi po ganun yung ating pong pagkukan ngayon. Medyo ilapit-lapit po natin ng konti. So, ayan. Ikuan ko po. Ang gagawin po natin ay dalawang talampakan. Ayan. Dalawang talampakan po yung layo. Dito banda yung ating pong ating pong lalagyan. Parang ganito kahaba sa puno ng saging na meron po tayo, no? So paano naman po yung mixture na? Kasi ngayon po
Ang ating pong kuwan ngayon guys ay hindi po sufficient yung pinagkukunan po natin ng organic, kaya commercial po tayo ngayon, no? Yung tinatawag po nating urea at saka yung ating pong 14-14 or yung complete. So pag mimixin po natin, ang mix po niya ay 2 urea, isang complete, no? So yun po yung ating pong gagawin, no? 2 urea, isang complete. So halimbawa 2 sakong urea, isang sakong complete, no? So yun po, kung per kilo naman ay 2 kilong urea at 1 kilong complete naman po tayo. So ang gaano karami yung estimated po natin na kung saan ay kailangan po ng pananim natin. Ayan. So kung makita po ninyong mataba-taba naman po yung ating pungkuan, huwag naman po ninyong masyadong ramihan guys. So hindi po kayo malulugi, huwag po kayong manghinayang na maglagay po ng fertilizer sa ating pong mga sagingan guys ha. Sa katulad kong mga farmer po dyan ay huwag po kayong mag-alala. Sapagkat pagdating po ng anihan ay magbibigay po yan ng magandang ani po sa atin, yung ating pong pananim na yan. At sigurado ko po na kung saan ay maibabalik lahat ng pinagpaguran natin ng ating pong mga invest na mga pera na pinambili natin ng fertilizer, pinanglinis po natin sa kanya, at mayroon pa po tayong kikitain, no? So wag po kayong manghinayang guys, no? Ngayon po ay kukunin ko yung ating pungkuan. Ayan, mag-mix po tayo. So gagawin po natin ay lalagyan na po natin ng pataba. So gaano karami ay tinatansya ko na lamang po sa akin guys, no? So pinapalibot po natin dito daw. Ayan. Ayan. So, ganun lang yung ating isang puno, guys. At marami na po yan talaga. So, yun ang ating pong gagawin sa kanya. At mag-aabuno pa po tayo ng mga iba. Ayan, puntahan po natin yung mga iba, guys. Lawak-lawakan natin yung ating pong pagtatanim guys. So ganyan lang, pagkatapos nating linisan, lagyan na natin ng pataba uli. Ayan. Ayan. Ilayo po natin guys. So, ayan. Kompleto na. Papakita ko po sa inyo kung paano po. Ito yung una kanina na kinan natin guys. Ayan o. So mula sa kanyang puno guys ay 2 dangkal lang, nandyan na yung mga pataba natin. So inilagay natin, sinigurado natin na napalibutan talaga siya para makinabang siya ng gusto dun sa pataba na gagawin po natin. Mamaya po tayo magtanggal po ng mga mayroong infected ng sigatoka at yung mga ganito po natin, no? So mamaya po yan. Dito po yung ibang mga nalinisan po natin, papakita ko po sa inyo. Ayan. So ganito lamang po guys. So makita po ninyo itong saging na to, napakaganda po ng kanyang usbong. Pero mas maganda pa po yan kapag maglagyan po natin siya ng ng pataba. So ganyan lang siya. Ayan yung puno niya guys. So huwag po natin masyadong idikit. Ayan.
pag umulon po yan, siguradong sip-sip po ng sip-sip ng mga ugat niya yung ating pong mga nilagay po na kuwan sa kanya, no? Yung mga pataba po, yan. Kailangan malinis talaga. So ito ay meron ng mga suhi. Malapit nang magpuso to guys. So mga 7 months to, mga 7 months. Ayan, 7 months na po ito. Meron na po siyang 2 follower. Ayan. So magaganda yung mga follower niya. Talagang follower talaga siya na yung napapakinabangan. Hindi siya water sucker guys. So ayan. Isa nga pala, mahalaga yung ating pong gagawin pag-abono, lalo na kapag nasa 6 months, 7 months na po yung ating pong yung ating pong mga saging guys ha. Huwag po natin kakalimutan yan. So ayan, malinis ulit. Lagyan natin ulit siya ng ito pataba, no? So papakita ko yan mamaya. Ayan. Hindi po masayang yung kanyang liputan po ninyo. Lalo ngayon, may suhi na po siya. So kailangan na ayan. Ayan. So maganda po yung ating pong saging, pero dito po sa kanyang kwan ay ayan, kinakailangan po nating patabaan. Ganyan po lang siya, yung puno po niya ganyan. Tapos ayan, pinalibutan po natin siya guys. So tulad po ng ginawa natin dito. Ayan, dito ay may mga suhi na. So ayan po yung ating pong nilinisan po natin talaga yung kanyang paligid guys. Tapos nagyan po natin ng pataba. Ayan, no? So dito naman tayo. So ganito lamang po yung inyong pamaraan ng pagpapataba guys. Kung gusto po ninyo. Ayan. So pinalibutan ko lang, linisan ko lang ng maayos para makinabang ng gusto yung ating pong ayan, yung ating pong saging guys. So dito naman tayo. Ayan. Okay. So ganyan. Ganito po lang po ang kuha natin. So kung hindi pa po ninyo nasasubscribe po ang ating pong channel guys, ay i-subscribe na po natin at huwag po kalilimutang i-click po yung notification bell. Ma-update po kayo sa mga darating po natin mga video. Ang susunod naman po natin mga bibidyohin ay ang patungkol po sa sigatoka po, paano po natin kontrolin ang epekto ng sigatoka po sa ating pong mga pananim na lakatan o mga anumang klase po ng saging. Ayan po. So hanggang dito na lamang po tayo at see you in the next video guys.